Sabi ko, hala, baka sa nasa Paris na lang ito. So, inggit ang naging fire ko Hindi inspiration. para bumalik sa bedside. Hindi ko naisip mag-United Kingdom before kasi hindi ko alam yung process itself. Hindi pa yata sikat dati yung UK Hindi yung pa sikat. mga Australia. Parang sa akin lang siya O yan, sa mga nanonood na aspiring, ano yung masishare mong, mag-share ka ba o hindi? Kasi ang puno na dito. Kaya nga, mag-Australia na lang kayo. Naka-record na po. Ayan. So, kamusta? Kamusta ang kamusta ang Wala kang buhay? intro, wala kang. Wala na doon. Hello mga kunars. Sige. Game na ta? Okay. 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 Kamusta ang buhay dito sa UK? Seryoso? Kamusta ang buhay dito sa UK? Yung buhay ko dito, personally, Doc, happy naman ako dito because ito recently nga, ni-reveal ko na ang aking personal Napakagandang life. bahay. Oh. But if the question is, how is the life ng isang OFW dito? Siyempre, it's going to be a combination na mahirap and at the same time, parang roller coaster ang buhay dito sa ibang bansa. Ang pagiging OFW ay hindi ganun kadali na parang, kasi yung iba para, Doc, na gusto ko mag-UK for the aesthetics. Gusto ko mag-UK para makita yung London. Gusto ko mag-UK para makapag-European countries. Ganyan. Well, it's there. The offer will be there. Hindi naman mawawala yung ganong offer kasi once na nandito ka talaga, you will have the opportunity to roam around. Pero, ang buhay dito is very challenging din. Na-witness mo naman, twice ka na nakapunta dito. Hindi ba, naka-visit ka na dun sa mga Filipino communities dito before. Talagang, kami-kami lang ang mga magfe-friends, kami-kami lang ang mga mothers and fathers dito, sisters and brothers, because once you're here alone. So, ang super serious naman ang natin. Kailan ka nandito? Dumating ako dito, Doc, January 2020, just before the Dapat lockdown. pandemic. Pero yun, planado talaga yun. Yung lockdown. Yung pagpunta mo dito, I mean, pag-graduate mo ng nurse, talagang nasa isip mo na mag-UK ka? Or? No. I graduated 2012. Tapos, nag-try talaga ako na mag-bedside experience noong 2012. However, noong 2012, Doc, unfortunately, super in demand talaga ng nursing. Wala talagang job opportunities sa mga batchmates. Sa amin, sa batch namin. Parang sinukuan ko na before pa yung pag-nursing na career. Kasi ang hirap talaga makapasok. In order for you to get a decent experience, you need loads of money para mag-experience, para kumuha ng ganitong certificate, ng ganitong completion, chuchu-chuchu. Kahit may ganun kang mga certifications and qualifications, hindi pa sure, wala pang assurance na makaka-experience ka kasi sobrang dami ng population ng nursing. So, noong 2012 pa lang, nag-give up na talaga ako sa dream na magiging nurse talaga ako by profession. Kaya, nagkaroon ako ng opportunity outside nursing, which is the BPO career. Correct. Yun nag-open yung opportunity sa akin ng call center. So, call center po ako from 2012 hanggang 2018, early 2019. Yes. So, nakapag-work as nurse sa Philippines o hindi na at all? Nag-work ako 2019 hanggang 2020. Nag-1-year experience ako sa Perpetual. Thank you very much. Shout out naman sa Perpetual sa Las Piñas kung saan ako graduate. Nabigyan nila ako ng opportunity para mag-experience as a nurse kahit wala akong experience talaga at all. Tinanggap ninyo ako. So during call center life, kamusta? Okay, Masaya ang call center ko, Doc. Kasi doon ko talaga na-experience yung independent na life. Nasusustentuhan ko ang sarili ko. Financial. Alam mo yung parang after graduation, totoong sumisweldo na ako to provide for myself, nakakagala na ako, nakabili na ako ng first property ko, yung car. Property naman ang car, no? Pwede naman. Yung vehicle. Super happy ko talaga. And then, ang daming nagbukas na opportunity sa akin nung nag-call center ako kasi nga, tawag dito, i-cut natin yun. Wala naman nag-open na opportunity. Super grateful talaga ako from 2012 hanggang 2018 kasi kahit hindi ko na-practice yung profession ko as nurse, ang daming nagbukas din talaga na opportunities outside nursing na nagbigay sa akin ng career development
para siguro maging na-hone ako kung sino Kung man sino ka si ngayon. Kunars Oo. today. Yes. Na may sariling bahay at lupa dito sa UK. King. Sige, manda ko tayo dun sa Ano? sa UK part. Ano yung nag-udyok sa'yo na simulan yung journey mo as a nurse dito? Ano yung starting point? Ang starting point siguro, Doc, na-inspire ako sa mga batchmates ko. Kasi nga, parang super sa career itself, late bloomer na talaga ako. Na parang 2018 kasi is nag-i-introduce na yung digital world eh. Siguro yun din yung nag-udyok sa akin na, shock, si kaklase ko, Mga si friends batchmates, mo. nasa Australia na, si kaklase ko sa ganito, nasa Amerika na. Yun talaga yung nagsabi sa akin na, why don't I try myself dun sa career na natapos ko, nag-graduate talaga ako. So, dun talaga nag-start yung 2018-2019. Sabi ko, sige, try ko lang yung luck ko na ako naman this time. Mag-try ako Mag-try. mag-OFW. Mm. Pero yung UK talaga, hindi talaga siya ang aking Yung first option mo. choice. Ang first choice mo talaga is? Australia talaga po ang Mm. aking first choice. Choice talaga, hindi siya option lang. Mm. Choice ko talaga ang Australia. However, sa nursing kasi, sa mga nakakaalam ng ating industry, para po makapag-nurse, makapag-practice ng nursing abroad, America, Australia, Ireland, United Kingdom, you have to pass English test, proficiency test, tas may level of score. OET. Diba? Ay, OET. 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 May mga level of proficiency na kailangan mong i-target na hindi ko ma-target sa Australia. Kaya sabi ko, okay, baka minsan pinoprotektahan lang ako ni God na parang tinatarget ko si Australia pero ang daming failures ni hindi Australia. ka pala So, para doon. oo, para mag-redirect na lang siguro ako ng path. Sobrang serious naman, Doc. Ano to? Doki Talks nga to. Doki Talks. Doki Talks featuring the ninja of the UK. Itutur ko kayo mga kunar sa aking house para, ma-inspire talaga kayo. Para mainggit kayo. Alam mo yung inspire, inggit naman talaga yung gusto kong ma-feel ninyo eh. So this is the hallway mga kunars. Sa mga hindi po nakakasubaybay sa akin, ito po ay 4-bedroom detached na bahay na nabili namin noong November 2020 sa awa naman ng Diyos. Tsaka hindi siya ganito dati, di ba? Yung kulay niya. Oo, ano pa to? Plain, bare white lang ito dati, Doc. So ngayon, pinag-green namin siya, pinapinturahan naman namin siya. Super blessed kami dito, Doc. Happy kami sa purchase namin. So, ayun, sana kayo rin. Makabili rin kayo ng bahay. So, 18, 19, di ba? Yun na yung parang nagkaroon ka ng inspiration. Spark. Kasi gitera ang lola mo nung. Sabi ko, hala, bakit sa nasa Paris na lang ito? So, inggit ang nag-inspire ko Hindi inspiration. para bumalik sa bedside. Hindi, joke lang. So, yung English proficiency score na na-target ko, Pang-UK. pwede pa naman mag-Australia. Oo. However, kailangan kong mag-aral sa Australia. That would cost me 800,000 pesos. Ang laki. Oo, so sabi ko, sige, give up ko na yung Australia. Try ko yung ibang country. Nag-try din ako ng Ireland, yung mga score lang nila. Sa same test. Oo, sa same test. However, parang hindi talaga siya tumutugma. Hindi ko naisip mag-United Kingdom before kasi hindi ko alam yung process itself. Na Hindi pa parang- yata sikat dati yung UK Hindi yung pa ano. sikat. Mga Parang Australia. sa akin lang siya sumi. After mo mag-vlog, ang dami Lahat na. nag-nurse na dito. Oo. Uwi na kayo na Pilipinas. Kinukuha niyo yung ano namin. Wala na makapag-apply. Wala na tuloy. makapag... yung sweldo namin bumaba pa dahil sa... Hindi, joke lang. Pero, kidding aside, parang tahimik lang yung UK process. Walang may Wala nga. alam. Tapos, nung time na yun, 2018, 2019, yung mga friend lang sa review center, parang lahat sila pa UK naman. Ako naman kasi pa Australia. Hindi ko nahihit. Nakatatlong review kasi ako eh. You know, naka-build up ako ng friendship na, pa saan ka? Pa saang country ka? Ay, pa Amerika ako. Ay, pa UK ako. So, doon ako Doon ka nagka-idea na, nagka-idea. ay, pwede pala mag-nurse sa UK. Paano ang path? So, yun na. Nung nalaman ko yung pathway ng UK, tinarget ko ang UK. O yan, sa mga nanonood na aspiring na nurses na gusto mag-UK, ano yung mag-share ka ba o hindi? Kasi ang puno na dito. Kaya nga, ang masishare ko I-follow sa nyo inyo muna si is, Nurse Eben. Mag-Australia na lang kayo. Total, God's protection is your... Hindi, joke lang. Pero I think share mo na rin to sa channel mo before, di ba? So, hindi na bago to. Realistically speaking, super hard na po mag-UK ngayon. Compare before. Compare before. Kasi So, mag-Australia na lang sila.
And then, ito naman, na-hit half ng mga hospital ngayon, freeze hiring na sila kasi Dito sa NHS. wala nang job vacancy talaga sa mga nurses ngayon. Pero wag kayong mawalan ng pag-asa kasi it's all about cycle lang naman. Like I said, 2012, 'di ba? Walang opportunity for me. It took me 8 to 10 years bago ako nakapag-UK. So, number one advice is patience is a virtue. Pangalawa kong advice sa mga aspiring UK RNs or sa mga students natin, pag-isipan yung mabuti kung saang bansa kayo pupunta. You have to do your own research bago kayo makipagsapalaran or i-push yung battle na yon or yung path kung saan kayo pupunta. Because once you're here, wala na kasing bawian, wala nang balikan pag nandito ka. It's either babalik ka na hindi mo na kinaya ang life. So, ang steps, sobrang easy lang naman ang steps. I think nasabi ko na dun sa London path na London vlog natin before, wala kang gagastusin sa UK Oo nga application. Well, may gagastusin ka sarili mong bulsa sa una, pero they will reimburse it. Pag may mga nag-tap sa inyo, nag-approach sa inyo na mga, I don't know if agencies still do this, yung mga iwas scammer tayo na, kailangan mo mag-down payment ng 50k, 70k para ma-process natin yung application mo. Pagdudahan nyo na po Red yun. flag. Because walang sisingilin sa inyo. Ang sisingilin lang po sa inyo is yung sarili nyong exam. Kailangan mong mag-exam ng sarili mong IELTS, pera mo yan. Kailangan mong mag-exam ng sarili mong CBT, pera mo yan. Kailangan mong magpa-x-ray for TB, pera mo yan. And then once na na-accumulate mo yung mga kailangang requirements, i-reimburse yan ng ospital na nag-hire sa inyo. So, may pros and cons siya. Pros nga is, libre ang application itself. Pero the cons for me is sa sobrang dami na nga ng mga agency, hindi mo na talaga malaman kung ano ba yung mga legit or hindi. So, proper research talaga po ang kailangan. Yung mga steps na pwede kong ma-share sa inyo, yung mga guidelines or basic guidelines lang. Once you graduate, I suggest you do 1-year experience sa bedside muna para hindi kayo ma-culture shock. Kasi yung iba sa sobrang aspiring Hindi nila, na sila gusto ng iba doc, nag-shortcut. Like pagka-graduate, gusto mang ibang bansa Apply agad. Yes. No, you have to know the foundation, the fundamentals of nursing, of bedside, of healthcare. Para pagdating nyo sa ibang country, hindi kayo makukulture shock. Dapat alam nyo kung gaano ka-terror si Doc Alvin. Ganun, di ba? Ma-experience nyo yung scenario Yung real life. ng Philippines para pagdating nyo dito, ay, easy-easy na lang. So, after ng experience nyo, 1-year experience, mag-English test na kayo kaagad. Because the English test, English proficiency exam, may expiration siya na 2 years. So, that alone could give you plenty of time para maghanap ng mga employer. Kasi 2 years May pa 2 years ka naman pa. after mong mapass yung English proficiency, kung ano mang English exam ang kinuha mo, that's the time that you find an employer, a legitimate employer. And then once na nakahanap ka ng employer, sila naman na ang mag-aano sa inyo. English test ang pinaka-importante dito sa UK. Kasi once na nakuha mo ang English test, yung agency, sila na mismo ang hahabol sa iyo. So, don't mind the visitors, Doc Okay Alvin. lang, Pasensya na ha. So, this Ito is lang, kitchen our, na lang. yes, this is the kitchen air. So, anong inspiration itong Ganito ba siya dati? Yes, ganito na siya Ito yung dati. tabletop Oo, na ito to. na talaga. Ito ang reason kung bakit namin binili ang bahay. Kasi medyo social life kasi ang peg namin ni Doc. Mahilig kaming mag-inom-inom, magpa-visitor. So, mahilig kami dito mag-champagne. Ba't ka ba nandito? So, ayan, champagne, cheers, ganyan. So, ito po, Doc, kasama na to sa purchase namin. Pati yung mga ref, yung oven, cabinets lahat. oo, kasama na yan. Naka-install na talaga yan. Ang ganda nito guys kasi may parang light talaga, natural light na pumapasok. Very maaliwalas siya. Paano maghanap nung company after nung Owen? Online talaga Talagang, to. Oo. It's either word of mouth, yung friend mo, tanong mo kung saan siya apply.
Pero kung wala talaga, kung Kanya-kanya scratch talaga, unfortunately, you have to, kung kaya nyong bisitahin, i-ocular ninyo kung merong totoong office. Kasi they have to have a functioning office sa Philippines, Maynila, sa Pilipinas. Hindi sila yung online lang na nakachat mo yung tech support and all. Marami. Na-experience mo yan, Doc. Di ba? Nagpapa-NBI ka ng mga scammers. Diyos ko, Lord, bakit man nabubuhay pa yung mga scammers, Kaya nga. no? If you are really keen, progress, do career sa ibang bansa, mamumuhunan ka rin talaga. Bisitahin mo ang opisina, check mo kung legitimate meron silang papers, documents, certificates na nagpapalakad talaga sila ng agency. So, medyo mahabang process talaga, no, guys? So, pero kung gusto niyo naman kasi talagang gagawin dapat talaga ng paraan. Yes. Madali siya pero mahabang Mahabang process. proseso. Correct. It takes like parang 4 months ako nag-antay to 5 months. Nakapasa po ako September, October, November, December. 4 months. 4 months. September ako nakapasa ng English test. November, December, January po ako nakalipad. So 4 months yung pinaka-process. Tapos wala ng extra exam yun. May exam ka pa Dito na. sa Philippines din. Ah. So once na nakahanap ka ng employer, they will ask you to do CBT, computer-based test na required Parang practical. NLE, parang National Licensure Exam siya ng nursing, pero UK-based. So, kailangan mong ipasa yun sa Pilipinas pa lang, and then once na napasa mo yun sa Philippines, lilipad ka na dito para mag-practical. Tapos may mga review center din yun. Pwede ka mag-review center siguro, pero personally, Ikaw ba nag-self-study na Stud- lang ako. ah, Kasi bright meron ang namang Punars. meron namang mga free sa Facebook group. Type nyo lang, Filipino UK Community, Filipino UK CBT, Filipino UK OSCE. May mga reviewers na yan. So, generous naman tayo mga Filipinos. Basta be resourceful lang siguro, tsaka tiyagain natin yung pagre-research. Yes, wag tayo mag-shortcut. So, as UKRN, ano yung pinagkaiba ng Philippines and UK healthcare system? Sa practice itself, feeling ko naman wala masyadong difference. Medyo advanced lang dito because computer-based dito, First world mga country, doctors' orders dito is, though meron na rin naman ata sa mga Meron na rin, mga Philippines, ilan-ilan, mga ilan-ilan na computer-based na rin. Pero the practice itself, yung mga terminologies, yung mga management, same lang naman. Ang pros lang dito ng nursing is, of course, greener pasture, sabi mo nga do. Medyo maganda talaga ang opportunity dito financially. You will really experience the work-life balance here kasi ang trabaho lang namin dito per week as a full-time nurse ay 37.5 hours. Per week, buong week na yan. Buong week na yon, contracted talaga yon by the NHS law. Law talaga yun Batas dito. talaga siya. Unless na gusto mo masipag ka talaga, overtime ka ng Oo. overtime, Okay lang. discretion mo na yon. Oo. Yes. And kung meron talagang i-offer yung hospital ng overtime. Pangalawa is yung security, free healthcare. Libre ang gamutan namin dito kahit kami, kami naman ang magkasakit. Protektado kami, libre kami Walang kahit binabayaran. Sa taxpayer naman. So, ramdam mo yung mga binabayaran mo talaga. May mga waiting time din dito. Hindi naman yung dahil gusto mo lang magpa-check up, mag-check up ka na. Pero yung wala ka nang aalalahanin, may mga friends ako na diagnose sila ng breast cancer or iba't ibang sakit. Pero yung, alam mo yung protection, yung security, yung peace of mind na yung lahat ng gamutan, libre na. Yun na yung hindi ka na mamumroblema Wala ka nang isipin. Oo, na bulsang mabubutas or ano. So, libre na. Sa patients, kamusta yung pagkakaiba ng mga patients? Patient dito, for me, is sobrang polite talaga nila. Talaga? Oo. Like, I'm not really sure about this, pero ang tingin talaga nila sa amin dito ay nurse. Hindi nila kami, meron kasi sadly, hindi ko alam kung hanggang ngayon. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, hindi ko naman nilalahat. Pero meron kasi talagang ang tingin sa ibang nurses sa Philippines ay katulong ng doktor. May mga ganong mindset pa rin talaga. But here, we treat everyone as our colleagues. Walang doktor-doktor dito, walang nurse-nurse dito. We work as a team. We don't call doctor here. We call Alvin here. But he's the head surgeon. That alone, yung comfort, yung confidence mo, talagang nabuboost talaga yung moral. Pero hindi ko naman din na-downgrade ang Philippines because when it comes naman sa professionalism and when it comes sa skill, Iba talaga. iba talaga ang Pilipinas. Ako, sinabi ko talaga to sa mga friends ko and dito sa aking partner. Pag may sakit ka dito sa UK, lalala na lang ang sakit mo bago ka ma-treat talaga. Whereas, pag sa Philippines ka na-diagnose ng ganito,
ang bilis talaga ng Tsaka management aggressive sa eh. atin. Mas Super aggressive. aggressive ang approach ng healthcare system natin. Sa atin, simpleng buko lang. X-ray, CT scan, MRI, agad-agad. Dito, sorry, pero lalaki na yung bukol mo. Parang dahan-dahan. Oo, nasa ano ka pa rin, waiting queue ka pa rin. Ganun. Talaga, ganun ba? Oo. So, may pros and May cons. pros and cons. Pagdating sa galing, sa skill, Philippines pa rin talaga. For me, ha? Mm-mm. And then, ito naman mga kunars is the kitchen area talaga namin. Part na ng kitchen namin ito. And Paul, say hi to my vlog. Hello! There. Say hi to our... Ayan, so we have visitors at the moment. So, they're waiting for me na. Pero ayan, so ito Bilisan rin lang po natin. yung part ng And may ano rin, ng open light kitchen din. area. Natural light din dito. Diba, very inviting siya daw. Ganda. And then ito yung backyard namin. Ito yung parang ito yung pinaka-favorite ko na part Yes. ng bahay mo. Alam niyo ba, Doc, sa UK, importante ang backyard. Super importante. May mga times pa na mas malaki ang backyard kesa sa bahay, bahay itself. Kasi sobrang addict nila sa backyard. So this is the backyard. Ang plano lang siguro namin dito, Doc, is papalagyan lang namin siya ng veranda dyan. Para, pag summer, pwede kami tumambay. Tapos pag winter, magpapalagay lang kami ng hot tub pag kinaya ng Wow. budget. Ay, hindi pa ito yun. Hindi pa final to. Ay, hindi. May project pa kami dito by next year siguro. Ipapaano namin. Oo. At saka, Doc, ang fun fact dito sa UK, once na nabili mo yung house, hindi mo siya basta-basta pwedeng ipabago. Because it could distract the neighbor. So, kunwari gusto mong papalitan yung bakod, kahit sa'yo na yung bahay, kailangan ng approval ng neighbor mo. Kasi nga mag-iingay kayo Oo. sa construction. At saka, it could also affect their house kasi. So, kailangan mo ng approval sa council kasi it could affect them. Baka mamaya, importante kasi sa kanila dito ang sun. So, baka mamaya pag nagpa-veranda ka, Wala na maharangan silang mo yung araw. sun. So, pag may isa kang kapitbahay dito na nag-disapprove, kahit may budget ka, kahit sa'yo yung lupa, bahay, disapprove, hindi pwede yung project. Kailangan nyo rin siyang i-consider pag gusto nyo ng mga detached house, kung yayamanin kayo. Tara. Pero ano yung you find most valuable na meron dito na wala sa Pinas? Free healthcare system talaga, talaga. Yung peace of mind talaga na pupunta ka na lang ng ospital para gawin yung ipapagawa. Hindi ka na pupunta sa hospital worrying, saan ako kukuha ng pera, saan ako mangungutang, sinong lalapitan ko, na feeling ko naman may implement na daw sa Philippines, sabi. Very soon, Sana, fingers crossed, kasi ang laking tulong talaga ng mayroon kang, yung tax na binabayaran. Matagin ba? Totoo naman eh. Maganda Totoo kasi naman sana yung nakikita mo talaga yung Oo. pinagpapaguran mo. Pero hindi yun yung topic natin because we are the ninja of our profession. Anyway, kasi nakita natin yung mga kagandahan dito sa UK. Ano kaya yung parang, ito yung hindi sinasabi ng mga UKRN sa mga Pinoy nurses. Ano yung mga ganun? Kumbaga parang dark side siguro or... Dark side, okay. Personally, happy naman ako dito. Pero generally, meron din talagang dark side ang UK. Ako wala, pero merong kwento. Franco, itong videographer sa mga nurses dito. Pero mako-culture shock ka talaga dito. They are very sarcastic. Hindi mo alam if they're really bullying you or baka ganun lang sila. For me lang they treat you as a worker. They don't treat you as a friend. Parang, bilang ka lang. Parang part ka lang ng rota nila. Parang ganon. Mararamdaman mo talaga ang treatment nila sa kapwa nila puti versus sa treatment nila sa ibang lahi. That's just my take. Hindi ko to nilalahat, pero based sa aking observation. So for example, worker A is puti, may sakit ang asawa. Nag-file siya ng, for example, carer's leave. It's really easy for them to extend the leave, ganyan. Full support talaga sila. Pero ako, personally, kasi na-experience ko to, nagkaroon ng problema sa mata ang aking husband. So, hindi sila masyadong naging generous sa akin nung nanghingi ako ng time off doon sa situation ng partner ko. So, doon pa lang sabi ko, ay, iba talaga ang treatment nila. Pangalawang challenge mo dito is, like I said, you are alone here. Once na the homesickness will kick in every night,
Pasalamat na lang talaga yung mga ibang tao dito na nakahanap ng partner or nakadala ng asawa nila dito or ng mga boyfriends, girlfriends nila dito. Pero if you are here alone, mag-isa kang pumunta dito, you will really feel alone. Kahit maraming mga Pinoy community dito, marami dito mga pakain-kain, mga pa-party-party, bisi-bisita. But once you're here, pag higa mo sa kama mo, parang mapapa-question ka, kakayanin ko ba? Kaya Doc, marami sa amin sa mga UK Filipino group, mga umuwi din, hindi kinakaya. Kasi nabulag sila ng social media life na France, Italy, selfie, aesthetics, ganitong ganito. Pero once na nandito sila, the videographer alone is, di ba, umiiyak to gabi-gabi because naku-culture shock sa work. I think yan yung ganyan. sinabi mo nung start. Wala nang atrasan. Wala. Once andito ka na, Oo. either uuwi ka ng sinayang mo yung time, Sinayang mo yung tsaka opportunity. pera, Correct. or kakayanin mo. Lulunukin mo na lang talaga to. Kasi ginusto mo talaga to. Sweldo. Mababa. Mababa ang sweldo dito, Dok. Ayan pa, parang na-blind kasi tayo ng pounds. Ay, pounds ang kinikita dito. Pero yung cost of Oo. living. But the cost of living itself, para ka lang nagtrabaho rin sa Pilipinas na English lang ang... Talaga. Oo, Dok. Biruin mo, an average, ang sinisweldo ng isang tao dito ay sabihin na natin 2,300 pounds ng isang regular staff nurse. Pero the cost of living alone, bahay pa lang po dito, Doc Alvin, is nasa 1,100 pounds na bahay pa lang na renta, ha? Hindi mo pa sariling bahay yon. Tubig, kuryente, council tax, grocery, transportation. Magpapadala pa kami sa Pilipinas. So, ang matitake home na lang ng isang regular independent individual dito ay nasa 200 pounds na lang. Per month. Per month. As in, ano na yon, super duper tipid na kami noon. Kaya sa mga kamag-anak namin sa Philippines, hindi po kami mayaman dito. Wala pong mayaman na nurses dito. Hindi nyo rin talaga nakikita na maraming mga sidelines ang mga nurses dito kasi hindi kakayanin. Kaya yung iba umaalis din talaga ng UK. Yung iba nga nagsisisi na nag-UK kasi maganda na ang buhay nila sa Middle East. Diba? Andito yung mga example. Hindi yung mga example, yung mga videographers namin. Maganda ang buhay nila sa Middle East, maganda ang buhay nila sa Hong Kong, sa Singapore, nakipagsapalaran dito kasi nabulag ng ganong sistema. Kailangan nga nila malaman yan kasi mahirap magsisi sa huli, di ba? Lalo na pag nakapag-build ka na ng career dun sa sa previous original country mo. Oo. So, hindi mo siya ma-advise kunyari established, or hindi naman established, pero siguro happy na siya sa Philippines, hindi mo siya ma-advise na pumunta na dito. I would suggest for you to stay na lang sa Philippines because, like I said, kung ang goal mo dito is makaipon, hindi mangyayari yun. Hindi kayo makakaipon dito ng ganun-ganun na lang. Kasi, wala talagang ipon. Wala talaga. Pero kung ang gusto mo dito is, citizenship, healthcare, free healthcare. Kung dalaga at binata ka, you want to experience life na gusto mo ng 4 seasons, makapag-travel in the US, sa Europe, mabibigay ng UK sa'yo yan. Pero if your goal here is to save, walang savings dito, unfortunately. Umuubo na naman yung asawa ni Doc Alvin. Ano ba yung asawa mo? Kaya siya nandun lumabas na. Anyway. Pero ikaw ba, anong plans mo sa future? Dito ka mag-settle or uwi kang Pinas? Ang plano ko sa future is magbi-business siguro ako sa Philippines, pero dito na talaga. Dito ka na? Yes. Pero kung kakayanin and kung papalarin, mag-branch out pa rin ako ng aking mga small businesses kung pwede sa Philippines. May masishare ka bang story mo na na-experience mo? Oh yes, may mga times na gigiyak na lang ako sa mother ko na gusto 2020 yan, no? Oo. COVID kasi noon, Doc. So, ibang usapan yun. So, talagang wrong timing ang dating ni Nurse Even dito dahil pagdating ko dito, January, April po, nag-lockdown na. So, ibang-iba talaga yung challenge ko dito. Malungkot talaga. Sobra, biruin mo, I have to pay 10 pounds per month para lang makarinig ng Tagalog movies. Kasi lahat papasok ka, English ang kausap mo. Nasa commute ka, English ang kausap mo. Nagsa-sound trip ka, English ang music mo. Nakakamiss yung language natin. Hinahanap mo. So, kailangan ko mag-TFC para makarinig man lang ng Tagalog or mag-YouTube ako ng mga vlogs ni Doc Alvin, para ma-monetize siya.
Pero nakakamiss talaga. Pag hindi ka talaga sanay sa buhay independent, masisiraan ka talaga ng bait dito. Kasi tatakasan ka ng isip dito. 4 seasons alone could be depressing. Tama. Ang lamig-lamig dito kahit Yung walang summer. sunlight, no? Correct, di ba? Vitamin. And scientifically speaking, nakaka-depress talaga ang lagi na lang malamig. Tsaka pag walang sunlight. Yes. Tapos ang buhay dito is very, very relaxed and laid back. 3:00 po, wala nang shopping mall dito. Sarado na. So, it could be a culture shock sa ating mga Pilipino dahil sa atin, 6:00 ng hapon, doon pa lang tayo maliligo para mag-SM, para tumambay sa Starbucks and all. Dito, walang ganun. Starbucks ng 3:00. Sarado na. Kasi sa atin buhay na buhay yung Nightlife talaga. Part nga yan ng comedy show ko eh. So, kung may mga nanonood ng aking mga vlog ni Doc Alvin, yan yung mga struggles ng UK nurses ang topic natin. So, ganda. ipa-plug ko lang yung show ko, Doc. Pero yung sa'yo naman, wala kang pinabago, no? Sa interior lang. Interior lang. Kaya wala nang permit na ganun. Wala na. This is the snug area. Ito, ang ganda rin ito. So, ito yung parang entertainment area, no? Entertainment area. So, guys, nagko-color pa si Steven. Mahilig pa siya mag-coloring. Ayan. Kita niyo siya. Hindi kasi siya. Ang tinatawag namin dito mga Kunars is snug area. So this is our cinema area ni Paul para pag galing kami ng trabaho, pag pagod kami galing shift. Mas darker yung color dito, guys. Parang siguro para mas relax. Yes, para Sa pag mata niyo, lights off, pag nanonood kami ng charot. Talagang feel namin ang moment. Ito na to, massage chair. Oo, the massage chair. Ang laki ng Oo. TV, oh. So Ilang ayan. inch yan? Parang inch mo. Charot. Tama na, kinasal ka na. Sige, balikan natin yung sa mga homesickness. Meron bang isang tao na nakapagpagaan ng loob mo? Marami sila actually. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Actually, depende yan sa nagsa-swipe left. Hindi. Meron naman, tawag dito, like I said, sinwerte talaga ako sa work ko dahil yung mga katrabaho ko, very friendly naman, lagi naman nila ko ini-invite. And at the same time, sinwerte din talaga ako sa buhay pag-ibig. Yeah. Kasi nung nakarating ako dito ng 2020, malaking dagok nga because of COVID. Pero after ilang months naman, nakilala ko si Paul, ang aking kinakasama na ngayon, ang aking lifetime partner. Ilang beses mo na nakita si Paul. Sa Big Boots. Tinatago pa lang namin si Doc Maki and si Paul. Kilala na namin ang isa't isa. Nagkabukingan na. Yes, oo. Kung hindi dahil kay Paul, feeling ko talaga, malulungkot din talaga ako dito. Kasi, Diyos ko, napansin mo naman, Dok, wala man lang walang Blanco. bata dyan. Blanco. Diyos ko, Lord. Puro bahay. Sa atin, gantong oras, makakaamoy ka na ng banana Q, barbecue. Wale, Diyos ko. So paano kayo nagkakilala? swipe left, swipe right. Ano yun? Literal yun. Yes, nagkakilala kami online. Nagkakilala kami during pandemic, October 2020 po. Nung una ako nag-download ng Tinder and naka-swipe left. Iba na ang ngiti ni Kunars. So, ayan. So, nung una, fun lang. Yung, namin parang date lang. Date lang. Walang seriousness, ganun. Or, Wala. Parang, fun lang ko talaga. lang talaga yan. Parang, minute ko lang siya. Tapos, kasi COVID noon before, dito kasi sa UK, meron kang tinatawag na 1-hour activity. So, pwede kang mag-walking, pwede kang mag-gym, pwede kang mag-running, pwede kang makipag-socialize for 1 hour only. After an hour, uuwi ka na ng bahay mo because it's still pandemic. Nag-lift yung lockdown dito before So, doon ko na-meet si Paul. Doon ako nagsabi ko, sige. Sa 1 hour na yun. Sa 1 hour na yon, ang dami nangyari sa 1 hour na yon. And then at the same time, yun din kasi yung month na nakapasa na ako ng OSCE. Kaya sabi ko, it's time for me to flourish. Para relax. Mag-relax na. Kasi wala na ako iniisip Nakuha ko na yung lisensya ko. Kasi so, saktong-sakto lang pala. Bago kasi talaga, Doc, hindi talaga ako nag-download ng dating site. Hindi ako nakikipagkita kasi distraction talaga siya. Focus Tapos, malayo pa ako sa family, ganyan. So, focus ako hanggang sa makapasa ako ng OSCE, yung parang licensure exam dito. Noong una naming meet, nag-walk lang kami sa beach, fish and chips lang kami. Pero nung ika-second day, action! Lights, camera, action agad! Ibang fish and chips na. Ibang fish na ang kinain. Yes. Very crispy. Pero ayun, medyo malayo kami. So, parang Las Piñas, ako,
siya siguro taga-Pasay. Ganon. Medyo babiyahin. So, oo, binabiyahe ko siya. Siyempre, maharot ang kunas. Ay, ikaw ang Ako pupunta talaga doon. ang pumupunta para sa fish and chips. Kasi nagka-crave ako ng fish and chips. Kailangan natin mag-fish and chips. So, noong una, akala ko hindi naman, wala naman sa akin. Sabi ko parang, dead man lang kung magtatagal. Kung hindi magtatagal, Chill lang. Chill lang. Ay, kaka-chill namin, oh. Kinasal na. Ayan. Kinasal na ang bading. Motherfucker. King Then Kong. enjoy King Kong. Sumabait si Paul. Ano pa? Ano pa yung mga nagustuhan mong... Sobrang bait ni Ano niya? Paul. Hindi makabasag pinggan. Like, ako talaga ang nagger sa amin, Dok. Ang bunganga ako talaga. Hindi talaga, parang makina talaga. Siya talaga, sponge lang siya. Absorb lang siya ng mga reklamo ko sa life, ng mga hinanaing ko. Super, wala ka talagang maririnig sa kanya. And supportive talaga siya. Biruin mo, Dok, the fact na 5 taon na kami, hindi niyo siya nakita sa pagsa-social media ko. Sinuportahan lang niya talaga ako. And okay lang siya sa mga pinagagagawa ko. Kasi for the past 5 years, talagang maligalig na talaga. Ito ang nakikita ni Paul. Talagang love na love niya ako the way I am. Walang sa air. English. Kailan siya nag-propose? Nag-propose Ano siya. story nun? Matagal na actually kaming engaged. 2023 siya nag-propose. Birthday tagal na ko, nga. July. Kaya hindi pa kami nagpakasal kaagad or hindi pa kami nag-reveal kaagad kasi target namin magbahay muna bago kami magpakasal. Meron kasing ngayon, parang banta ang opposition ng UK na babaguhin na nila yung citizenship scheme or pathway dito sa mga overseas. So, from 5 years na indefinite leave to remain residency visa, ang plano na nila is gagawin na nilang 10 years ang waiting time. Tapos, ang old process kasi, after mong makakuha ng residency visa, magwe-wait ka lang ng 1 year for the citizenship. Ngayon, pag nanalo yung opposition sa proposal nila, from 1 year, mag-aantay ka ng 5 years. So, tagal. So, medyo na-bother ako kasi resident na ako mag-aantay na lang ako ng Ng 1 1 year. Para, next year po mga Citizen kunars, ka na. January next year, citizen na Wow. ako. Nanigurado na talaga ako kasi ang hirap. Ang hirap mag-antay pa ng another 5 years. So sabi ko, gamitin ko na ito. Gamitin mo na si fish and Sabi ko, chips. engaged naman na tayo since 2023. Oo. Mataliin na natin. So, ginamit na pala. Hindi, beforehand pa lang naman. Before 23 pa naman. eh. Pero, good news naman, hindi naman siya na-implement. Naging So, banta lang talaga naging siya. proposal lang siya. Nasa white paper pa rin siya hanggang ngayon. Proposal pa rin siya. Pero, hindi pa rin pinapush- kami affected. Okay. So, kahit ma-implement pala siya, Okay. hindi affected ang mga nurses. Pero feeling ko, magpupush through na daw siya by next year. So, nagkaroon ng assurance yun sa akin na kahit pakasalan ko or hindi si Paul, magiging citizen ako next year. And para lang i-depensa ko ang sarili ko, okay, gagamitin ko yung citizenship path ko ng working visa. Hindi yung kay- Paul. Kasi baka isipin yung ginamit ko na naman si Zarot. Pero ayun, yun yung punot dulo kung bakit nag-propose na naman siya sa akin ng 2023. Matagal na una naman eh. Oo, so sabi ko, tara na magpakasal na tayo para lang makuha ko na rin yung passport. Oo. Ang hirap kaya mag-apply ng Schengen visa. Oo. Charot. Daming requirements. Daming requirements. So, paano siya nag-propose? Anong story? Sa Pinas ba? O dito? Sa Santorini. Sorry, sa Greece siya nag-propose. Mahilig kasi ako sa birthday sa lubong. Ritual ko talaga yan. July 21 talaga ako nag-iinom. Tapos sasalubungin ko siya ng alas 12. Palagi. Since ganun ka? hindi ako nagsa-celebrate talaga sa birthday ko mismo. Kasi yung birthday ko mismo, church lang or pahinga lang. Okay. So July 21, all out talaga. Ginuman, party-party, tapos countdown. 8 p.m. pa noon sa Santorini, naghahanap ako ng bar. Nagdrama itong Paul. Pagod na daw siya. Sabi niya, I'm tired. I want to go home. Chuchu-chuchu. So, nabother ako. Cry talaga ako. Sabi ko, why do you want to go home already? It's my birthday in 5 hours. Within 4 hours, birthday ko na. Bakit nag-iinarte ka na uuwi-uwi na? So, nanalo siya. Sabi niya, masakit na daw ang paa niya. Pagod na siya. Tapos, first time ever, tinaasan niya ako ng boses. Na parang hindi ko daw siya iniintindi. Lagi na lang daw ako ang nasusunod. So, hindi ko na natunugan na may plano pala ang... Galing, ha? Oo, na orchestrate niya talaga ng maayos. So, sabi ko, you don't love me anymore.
Ganyan. You Dahil don't gumanong care. ka. O, sabi ko, you don't care. So, parang nag-away pa kayo ng konti. Nag-away pa kami kasi nga gusto ko talaga mag-bar hopping pa kami. Sabi ko, we are in Santorini. I am dressed. I put makeup on. Nakagawad ka ba na? Hindi naman. Naka-t-shirt lang naman ako na ano. Tapos, sabi ko, you're ruining my night. Keme, paandar. Doon siya first time nagtaas ng boses. So sabi ko, sige na, uuwi na. And then, nung nasa labas na kami ng room, nag-inarte na naman ako. Sabi ko, are you really sure that you want to go home? It's my birthday, kailangan. Tapos pagbukas ko ng pinto, will you marry me? Sorry! Ayan ang engagement namin. Ayan. Anong reaction mo nun? Ay, alam mo yung parang... Yun din, mixed emotions ka talaga. Grabe talaga. From galit. Oo, Dok. Alam mo yung parang nalaglag ako sa 10th floor na building. Wala talaga akong Tapos, pagkatingin ko talaga sa kanya ay nakagani na talaga ang princess! Disney princess ang nakaganti na talaga si Paul. Tapos may pa-watching iyak-iyak, mangilid-ngilid ang luha na parang, we've been together for the churret. May speech pa. We're facing churret hardships and challenges for the past 3 years. John Steven Dimapoli Zoriano, will you be my lovely husband? Kinamerot. I do ang Nanalo ang Las Piñas. Nanalo! Nag-golden buzzer ko talaga. The King Kong has won the challenge. Pero ayun, yun ang naging memorable talaga sa akin. Parang, hindi ko kasi talaga akalain, Dok. Wala ka talaga idea eh. Wala. And let's be realistic kasi sa atin sa Philippines, very Christian talaga. Kahit ako, lumaki naman talaga. Akong Catholic talaga ako, Dok. So, never in my life na in-anticipate ko talaga, na-picture ko talaga na. Because, guys, ako po ay active pa rin naman sa pag-church and all. So, naniniwala pa rin naman ako sa ating practice and all. So, hindi ko lang talaga in-expect nung time na yon na someone, nakita nila ako sa future nila na itong level na pala na papangasawahin na. Sa buhay ko, meron na akong katuwang sa life. United na talaga kami, bonded na kami for life. So, natuwa lang talaga ako na may taong nag-willing maging part of my life habang buhay. Anong masasabi mo kay Paul? Kunyari, andyan ba si Paul? Andiyan nagluluto si Paul. Kunyari may sasabihin ko pa. Ang masasabi ko lang sa'yo, Paul, is huwag kang maingay dyan kasi nagbablog kami dito. Baka ma-distract Kanina ako. pa yung mga kawali and Diyos ko Lord, ang hindi ka makikisama. Hindi, katuwang mo ako. I will be forever supporting you as well. I will support you. I will be with you and thank you. Ang hirap mag-English. Diyos ko Lord, isa na nga lang ako mag-Tagalog. Pero, susuklian ko naman ang mga binibigay mo sa akin. So personally po, kilala ko rin po si Paul na talagang napakabait na tao, madaldal, and talagang yung sinasabi po ni Steven na na-notice ko po yan personally. Talagang swerte po si Steven. And swerte rin si Paul. No? Sinuwerte talaga tayo sa mga katuwang natin sa life, no? Mabait din ang asawa nito. Pinipilit ka namin mag-vlog eh. Sabi namin, Doc, it's about time. Jarot. Parinig nga na isang ubo. Ayan yung asawa niya. Super, ayan. Inabo na nga. Si Doc Maki, Diyos ko, gaganyan-ganyan. Ayaw magpakita niya, pero siya talaga ang utak, ang brains, and ng Doki Talks. Hindi, lang to, 75 chururot lang to. Grabe. Gusto ko Talagang may pa 100, kaso OA na daw, sabi ni Jowa. So, dito. And then dito, may utility kami dyan. This is the utility area. This is our laundry area. Dito kami naglalaba. Tapos yung bodega namin sa labas. Yung may garahe talaga kami. Toilet. So, ganda, ang bango. That's the toilet, yes. So, this is the... This is the living room. This is the lounge area. Dito naman talaga kami happy Doc sa purchase namin. Halika dito, parang vlog ko naman to. Parang podcast ko to. Ayan. So, welcome ka dito, Doc. Ang inspiration namin dito is Hamptons sa US. Kasi nung nag-Hamptons si Paul, malapit kasi siya sa dagat. Mahilig kasi ito sa dagat. So, kaya mapapansin niyo, very ocean. So, kaya namin mag-blue. Para iba rin yung mood pag sa entrance, green, tapos pagpasok nyo dito, white and blue. Parang may mga sila guys, may ginawa silang mga color combination every part ng ng house. Para hindi siya yung minimalist lang na puro puti lang. So yung bahay sa inyo na, no? Talagang... Yes, ito is, pinaghirapan talaga namin ito ni Paul. Amin na ito.
nakapangalan nito sa amin. Wow. Ma-advise mo ba na kumuha ng property as a nurse dito sa UK? Or Oo naman. maganda rent muna initially? For me, if you're planning to stay here na for life, yung parang hindi mo na nakikita ang sarili mo sa ibang bansa or babalik ng Philippines, or kung nakikita mo na lang yung sarili mo na uwi ka na lang sa Philippines for visit, dito ka natatanda, it's as early as possible, mag-mortgage ka. Because inflation ay nangyayari sa buong mundo. Unpredictable ang amount value ngayon, ng ang pera. value ngayon. Lahat po dito ay nag-a-appreciate. I can still vividly remember, dumating ako dito 2020, ang isang kilo po ng manok dito ay 50 pence lang. Ngayon, ang isang kilo ng manok dito ay parang 3 pounds na po. So, inflation is real. So, habang kung kaya na ng budget, kung I would suggest magsimula kayo sa maliit na bahay or kasi ganun din, magbabayad ka. Ang usual po na rent ng apartment dito is 1,000 pounds. Rent lang yan. Rent lang yon, hindi pa sa'yo. Ito pong aming bahay is nasa 1,300 pounds po unti ang lang. monthly mortgage namin. Unti lang difference. Oo, so amin na to. So ang bayad lang namin ni Paul, naghahati na kami, mga 650 lang kami parehas. Tapos ilang years yan? May ganun din ba dito? Meron tiering din dito. 25 years yung inano namin do. Tapos 25% na down payment. Parang din sa Philippines. Parang Philippines din naman. Tapos bangko rin. Or may separate institution ng government. May bangko din. Same din naman ang process, pero mas mabusisi dito. Yung requirement itself, very different naman siya. Pero yung path, feeling ko naman same lang. May nagustuhan mo yung bahay, hanap ka ng bangko, approve ng ganun bangko, sa'yo na yung ano. Pero yung requirements itself, yun, medyo thorough talaga dito. Ang path po dito, pag gusto mo na mag-mortgage, pag gusto mo na maghanap ng house, is makikipag-usap ka sa mortgage advisor. Sa atin, siguro ang term Yung na agent. mortgage advisor, Yung mga parang agent. Yung mga nakikita nyo sa mall, nagbibigay ng flyers, yun yung kakausapin mo. Tapos, yung mortgage advisor, i-assess ka nila Sila na. from head to toe. Talagang, may sakit ka ba? Magkano ang sweldo mo? Ganyan-ganyan. I-consider nila lahat. Tapos, kahit may pangarap kang house, pero hindi kinaya ng assessment mo, mag-o-offer lang, ito lang ang kaya mo. So, kunwari, gusto ko po, ma'am, ng 3 bedrooms na detached. Pero upon assessment, hindi mo kaya mag-detach. Ano ka lang, 2 bedrooms, semi-detached lang ang pwede sa'yo. Once na na-complete nila yung assessment, bibigyan ka nila ng offer letter, parang certificate na pwede ka na maghanap ng bahay. Hihintayin mo yun sa kanila. Oo, kailangan mag-produce sila ng letter na yun. Nakalimutan ko na yung sorry. Kailangan mong i-wait yung letter na yun. Kasi yun yung titingnan ng mga... Yun yung titingnan ng mga nagbebenta ng house. And hindi po dito uso yung mga newly built. Uso po dito is yung mga gawa na, old na house, mga Victorian houses. And then once na may letter ka na yun, that's the only time na pwede ka mag-viewing ng house. And then once na mahanap mo yung house na nagpatibok ng puso mo or sabi mo, ito na talaga, mag-o-offer ka na okay, ito na yung gusto kong house. And then once na na-offer, kunwari ikaw yung nagbenta ng house, mag-o-offer na ako sa'yo, bawal na kitang kausapin. Ang kakausap na sa'yo is yung mortgage advisor mo and mortgage advisor Kaming ko. dalawa na mag-uusap. Oo, Ay, silang dalawa na. Bawal Wala na na tayo tayo. mag-usap. It's going to be an invasion of your privacy pag kinausap pa kita. Yung mortgage advisors natin Advisor na to mag-uusap. advisor. Yes. And then once na na-finalize na ng mortgage advisor yon, so sila yung magde-demand ng mga kailangan mo, yung proof Payment of income terms. ko, payment terms, and all. And then, yun na, parang same na yung process. Once na na-finalize na lahat, doon ulit tayo makikita para ibigay mo sa akin ang susi. Ganun. Ba't ito yung nagustuhan nyo nung naghahanap kayo? Alam mo, Doc, bago namin nahanap itong house na to, nasa 20 or 30 house yung visit namin. Hindi kasi uso nga dito yung lupa muna tapos ikaw mag-aano. Sa atin kasi, pag vacant meron ka lot. talagang budget, kung gusto mong magpagawa ng architectural chururot na sarili mong house, kaya mo eh. Dito, kailangan maghanap ka talaga ng house na para sa'yo. Ewan ko, Doc, parang totoo nga yung sinabi nila sa'yo na parang kakausapin ka ng bahay eh. Parang ito siya, ito talaga yung bet ko. Kasi 30 house yung Dami, binisit namin. Around Newcastle lang yan. Oo, around Newcastle and Gateshead. So, may mga times na, ay, gusto ko siya. Ay, pero malayo siya sa train station. So, X na kaagad yon. Tapos yung isa naman, ay, gusto ko siya. Pero yung CR malapit sa kusina, very unsterile. Hindi siya sanitary. X na naman yon. Nung na-view namin to, kinausap talaga na parang, ay,
ito na talaga siya for me. Malapit po ito sa train. Dito po kasi mga kunars, kailangan mo talaga na malapit din sa train. Kasi wala po dito mga grocery store na, alam mo sa tindahan, pabili po, wala mga ganon. Kailangan talagang minamapa mo yung mga kailangan mo. Malapit ka ba sa barbershop, malapit ka ba sa work, malapit ka ba sa bus station or sa train station bago mo i-consider yung pagbili. Ang masasuggest ko sa pag-viewing ng house dito sa UK sa mga aspiring na gustong bumili ng house, kailangan mo talagang, kunwari nahanap mo na yung house na gusto mo, bibisitahin mo siya sa isang buong araw. Morning, ano ang environment pag morning? Maingay ba? Marami bang lasing? Marami bang mga pupo ng aso? Though bawal ang mga pupo ng... Yung environment, yung ano ang galawan. Bibisitahin mo siya ng tanghali. Malapit ba siya sa school? Maingay ba siya? Magulo ba siya? Bibisitahin mo siya ng hapon. Traffic ba siya? Bibisitahin mo rin siya ng gabi. Tapos gano'n. Tapos pag perfect na talaga. Kasi may mga times na ang ganda niya cosmetically. May word ba na cosmetically? Basta ang ganda ng cosmetic. Aesthetically. Aesthetically? Basta tikali. Ninja. Ninja-kali. Pero meron kasi gano'n. Parang Pag nung umaga, ang ma-visit ganda. mo siya, ang ganda. Pag umaga. Tapos pag nagbigay na sa yung susi, ang ingay pala ng kapitbahay, lasinggero pala ang kapitbahay, wala nang bawian. So, kailangan mong i-assess. So, talagang in-assess nyo mabuti. Yes. Bago kami nag-offer ng babayaran na namin yung bahay, ilang beses binewing ko to 3 beses. As content creators, gusto namin tahimik. Pero sa kusina nyo maingay. Ang ingay. Kasi gusto ang pera. Konting kalembang lang ng natitrigger na ako. Yung ubo ng asawa ni Doc Alvin. Kanina pa ako triggered. Charot. Pero na-experience mo yun. Yung konting... Mawawala ka sa concentration. Mawawala ka sa mood. Na yung bark lang ng aso. Parang ang jingay na. So, sa budgeting, hindi ka naman nahirapan yung adjustment mo na meron ka ng bahay na binabayaran. hindi naman siguro because may katuwang nga ako. So, share naman kami ni Paul. So, para lang ako nagbabayad ng apartment ko before. Ay, ng rent. Ng rent ng apartment. Kasi, dati, nung mag-isa pa lang ako sa buhay, regular nga na apartment dito, parang 750, 850, 950. 950. Tapos, ano yan? Parang bed space ba yan? Or, Oo, parang 1 bedroom, 2 bedroom lang. Tapos, sharing kayo ng common sharing ng CR, sharing ng kitchen. So, pero worth it naman ang pagkuha ng bahay sa tingin. Feeling ko naman, worth it naman because at the end of the day, this is yours na. Yung security mo na, you know, kahit anong mangyari sa'yo, may naipundar ka na. Hindi pong uuwi ka ng trabaho na, ito na siya, ito na yung pinagpaguran mo. Later, okay lang iyan na tour natin. Yes, of course. Para sa'yo gagawin ko. Kahit i-fish and chips kita, Dok. Ilalaban natin yan. Kamusta magpakasal dito? Yun na lang. Kamusta magpakasal dito? Well, iba naman kasi sa amin kasi gay marriage kami. Pero same lang naman yata ang preparation. It's up to you kung ano. Kasi kayo traditional kayo, Doc, diba? Talagang simbahang Katoliko and then the reception itself. Kami naman kasi, kinasal lang po kami sa West. Sa registry office lang kami, sa council lang po kami. So, very quick lang po yung intimate aming... Magulang ko lang and magulang niya yung nag-attend dun sa wedding ceremony itself. And then, bago po kami dito nagpakasal, nag-appearance lang po kami kasi Pilipino ako eh. So, kailangan kong ma-prove sa kanila na papakasalan ko si Paul out of love. Hindi ko siya papakasalan out of passport. So, ano parang interview? I-interviewin ka, parang saan mo nakilala si Paul, paano kayo nagkakilala, ilang years na kayo, anong trabaho ni Paul, ilang taon na si Paul. Yung mga small details, kailangan nilang i-check para totoong magpapakasal kayo talaga out na of love. hindi yun dahil gusto mo lang ng spousal visa or ng dependent visa. So, yun yung medyo tasky, pero after nun, mabilis lang. Kahit sa normal na kasal, like male and female, kung gusto nyo ng intimate yung sa West lang, yun lang, interview lang naman siya, Doc. Uso rin ba dito yung parang bongga o hindi talaga? Uso din naman, Uso rin Doc. naman. Yes, mahal pala magpakasal. Hindi mo naman ako na-advise, Doc, na alam mo yung tipong malaman lang nila nakasal ang event, dadagdagan nila ng 3 zero sa... mahal magpakasal. Mahal. Sige, any last words sa mga kunars natin na nanonood? Sa mga gustong mag-UK, ang ma-advise ko lang talaga sa inyo is
pag-aralan ninyo, pag-isipan ninyo, kasi once na nandito na kayo, wala na talagang bawian. Kailangan malakas ang loob ninyo sa mga challenges dahil bisita po kayo dito. I always consider myself as a second-class citizen. Once na nandito kayo, you're not from here. This is not your territory. Kahit gaano kayo ka-intelihente, kahit napakataas ng pinag-aralan nyo sa Philippines, you will never be classified as a first-class citizen here because you are Filipino by blood. And it's a big responsibility ng mga ibang bansa, lalo na kapag wala kang idea kung paano maging independent. Kaya ang ma-advise ko talaga sa inyo is to practice being independent sa lugar natin in order for you to survive being independent sa ibang lugar. Be ready and accept challenges. Marami talagang struggles dito na tipong magkikik na lang sa inyo na OMG, iba ang practice nila dito versus sa practice natin dyan. Best example pa dito, mga protected kasi ang mga teenagers dito. So, bawal mo silang sawayin. Mga antisocial behaviors ang mga teenagers dito. So, may mga times that they will, pagtitripan ka na lang nila, babatuhin ka nila ng itlog, i-intimidate ka nila na ganyan, and you cannot do, o pagtitripan ka ng mga bata dito, and makukulture shock ka talaga na OMG. Kasi sa atin, pwede mong sawayin. So, iba-iba ang mapapractice. Culture shock, mga kunars. Nagugulat nga sila, bakit ko daw pinapartner ang kanin sa hotdog? Nasya-shock sila, bakit daw ako nag-uulam ng corned beef at hotdog? So I always say, because we partner everything with rice, just like you partner everything with Bread. potato and bread. Ang ma-advise ko naman sa mga nandito na, Nandito na siguro struggling or ginusto nyo. uwi na kayo. Hindi. Kailangan talaga nating sipagan pa. Kailangan nating tatagan pa mga kunars kasi at the end of the day, we're doing this for our family's future, para sa ating mga mahal sa buhay. Para sa ekonomiya. Pero para sa ekonomiya. Feeling ko naman ma-adapt na. Diyos ko, mga Pilipino naman tayo do. Kaya very Kaya resilient naman tayo. Kanya-kanyang timeline lang Yes. siguro, Mm-mm. yung adjustment period. Correct. Yung iba mabilis, yung iba natatagalan. Matatagalan, correct. And always be expressive. Express mo sa asawa mo yung nararamdaman mong bigat. Express mo sa magulang mo sa Philippines yung nararamdaman mong bigat. Wag na wag niyong kikim-kimin. Kasi the more na kinikim-kim ninyo yung sama ng loob, yung depression, yung bigat, pag kinikim-kim nyo, parang Sasabog ka. taking time bomb tayo, pag sumabog talaga tayo, baka iba pa yung maging approach ng katawan natin. Yung iba, di ba, magkakasakit pa tayo or madedepress tayo. So, kailangan talagang i-express mo yung nararamdaman mo. Okay, so yan, dyan na nagtatapos I think yung ating fruitful and very insightful na interview with Kunars. So, follow nyo po sa YouTube, Facebook, TikTok si Kunars. Marami rin po siyang contents. Usually po mga entertainment, pero may mga educational din po siyang contents, especially sa mga gusto mag-UK. So, Yun lang, nabitin ako. gusto mo pa? Charot! Thank you very much. Bye! Ayun, super happy. Happy ka, Dok, sa aking house. Ganda. Thank you. Wow, kasi nga magkakaroon na rin yun. Antayin nyo in 10 months. Mag-house reveal ang Doc Alvin. Ready na ba kayo? Kasi ito guys, kita yung neighbor nila dito. Yung street. Ayan. Pero ayan, Okay this na. is the house. So sana mga kunars ay na-inspire ko naman kayo sa aking pa-house tour na at the end of the day, ito ang ating fruit ng pinaghihirapan. And Oo. pagsasakripisyo dito sa Sa ibang bansa. UK as nurse. Yan. Ayan lang. Bye! Thank you.